ka-OFW, welcome to Boots Vlog OFW Series. At sa vlog na to, pag-uusapan natin ang mga dapat mo malaman bago ka magtrabaho sa Qatar. Lalo na kung first time mo mag-abroad at may balak kang mag-resign kahit hindi pa tapos ang kontrata mo. Disclaimer, this is based on my experience and by research. Kung meron kayo na mas updated na knowledge about sa topic natin, pwede nyo pong i-comment para makatulong sa mga kabayan natin na may plano mag-abroad dito sa Qatar. Una sa lahat, siguraduhin mong legal ang agency na kukunin mo. Dapat ay Department of Migrant Worker o tinatawag na DMW. At huwag basta-basta maniwala sa mga job offer sa Facebook na walang proper papers. Para lumipad papuntang Qatar, kailangan mo ngayon dumaan sa tinatawag na QVC o Qatar Visa Center. Ang QVC ay matatagpuan sa Pasay City at dito ka magpaprocess ng iyong biometric, medical exam, at digital signing ng kontrata mo. Pagpasado ka na sa lahat, magkakaroon ka ng visa approval at saka ka pa lamang makakalipad papuntang Qatar. Kaya huwag mong kalimutan, QVC muna bago ang fly. Pangatlo, contract. Pagdating naman sa kontrata, basahin mo mabuti. Check mo kung ilang taon ng kontrata, kadalasan 2 years. At kung may pre-accommodation, pre-transport, may kaltas sa sahod o pre-ticket. Pero tandaan ha, ang ticket, hindi yearly. Depende yan sa company mo kung generous sila, may nagbibigay ng yearly ticket din. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Siyempre, kahit naman ako magtatanong, magkano ba ang sahod dito sa Qatar? Ito ang pinaka-importante na dapat mong malaman. Ayon sa aking research, at based on my experience at sa mga napagtanungan ko, ang mga rate ng sahod dito sa Qatar ay ilalagay ko sa description, basahin nyo at baka makatulong sa inyo. Disclaimer lang, uli, okay, yung mga sahod dito sa Qatar hindi pare-pareho. Depende rin sa nationality at depende rin sa experience mo, depende rin sa qualification mo ang sahod na i-offer sa'yo. Okay, isingit natin, ano ba trabaho ko dito sa Qatar? So, nag-start ako dito sa Qatar ng sales, sa sales associate. So, that time, way back 2015, inoperan na akong 2,500. Actually, that time, mababa pa yan. Pero sa first timer, kagaya ko, in-accept ko na yan kaysa wala akong makuha. Pero that time, wala pang QVC. So, nandito lang ako nag-apply. Pero ngayon, wala nang direct hiring dito. Mostly, yung mga direct hiring dito is nandito na sa Qatar na meron na silang previous company na itatransfer na lang ang NOC. Matagal na ako dito sa Qatar, so marami na rin ako experience, malawak na rin yung knowledge ko at yung qualification ko. Kaya ko na mag-demand ng salary na based on my qualification. Ngayon, makakatanggap tayo ng mas magandang offer, mas mataas kaysa dun sa una mong offer na nakuha. Ang rate ng sahod na nilagay ko sa description, yun ay for first timer lang. Iba po yung may mga experience. May mga experience, alam na ninyo kung ano yung sahod na dapat para sa inyo. Tandaan ha, may mga sahod na basic lang, tapos may kaltas pa sa bahay, food and transport. Kaya mahalaga talaga na klaro sa kontrata mo kung ano ang libre o hindi. Karamihan sa trabaho dito, may kasamang benepisyo na libreng tirahan, transportation, food allowance, at health insurance. At dagdag talaga sa total na kita mo. Depende rin ang sahod sa experience, klase ng employer at skill level mo. Pang-apat, kultura. At tandaan, iba ang kultura sa Qatar. Muslim country ito, kaya may mga batas tungkol sa pananamit, public behavior, at kahit sa social media. Respeto lang at tiyak makaka-adjust ka. Real talk. OFW life isn't always glamorous. Akala ng iba, instant yaman kapag nag-abroad. Pero sa totoo lang, may sahod nga, pero may padala, bills, personal na gastos din. Dapat marunong ka mag-budget, magtipid, at magplano ng future mo. Resignation and labor law. Ngayon, paano kung ayaw mo na at gusto mo nang mag-resign kahit hindi pa tapos ang kontrata mo? Why? Bakit ka nag-abroad? Kung ganito lang. Okay, ayon sa Qatar labor law, pwede ka mag-resign 1 week notice kung nasa probation period ka within 6 months. Okay? 1 month notice
kapag lagpas 6 months. 2 months notice kapag lagpas 5 years. Hindi ka magbibigay ng tamang notice, pwede kang maban pabalik sa Qatar. At hindi ka mabibigyan ng last pay or benefits. At maaari kang i-report sa Ministry of Labor. Kaya kung magre-resign ka, gawin mo ng maayos at legal. Okay, kung mag-resign ka habang nasa probation, dapat magbigay ka ng written notice, 1 week yan. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi ka entitled sa end of service at hindi required ang company na bayaran ang plane ticket mo pauwi. Dapat mong tandaan yan. Kung sila ang nag-terminate sa'yo, dapat sagot nila ang ticket mo pauwi. Kung may tanong ka pa, comment below and I'll do my best to share my real experience with you. Ang buhay OFW hindi madali, pero kung handa ka, tiyak na kakayanin mo. I hope makatulong ang vlog na ito sa iyo bago ka magdesisyon. Don't forget to like, comment, subscribe sa aking Real Life OFW series. Ako po si Boots Bansala mula dito sa Qatar. Salamat sa panonood. Bye!